Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and horror movie na pinamagatang Blade, na ipinalabas noong 1998. Nagsisimula ang kwento noong 1967 kung saan makikita ang isang babae na mabilis na dinala sa emergency room na may matinding sugat at hirap na mabuhay. Ginagawa ng mga doktor ang lahat upang mailigtas siya habang pilit niyang inaabot ang kanyang sanggol. Lumipat tayo sa kasalukuyan, kung saan sinusundan natin ang isang magkasintahan na gumagala sa iba't ibang lugar bago dumating sa isang lugar kung saan may lalaking nagbukas ng pinto para sa kanila. Sa loob, buhay na buhay ang eksena ng isang ligaw na kasiyahan, may mga taong nagsasayawan sa ilalim ng kumikislap na ilaw, at lubos na nag-e-enjoy sa nightlife. Habang papalapit ang magkasintahan sa gitna ng kasiyahan, unti-unting nalilito ang lalaki sa mga nangyayari sa paligid. Biglang tumulo ang dugo sa kanya mula sa itaas. Tinikman niya ito, at ilang sandali pa'y sumabog ang mga sprinkler na puno ng dugo, na nagwisik sa lahat ng naroon. Nagkakagulo habang nalaman ng lalaki na napapalibutan siya ng mga vampira. Bago pa siya makagalaw, siya ay inatake at binugbog, bumagsak sa paanan ng isang misteryosong nilalang. Biglang natigil ang kasiyahan nang dumating si Blade, na nagdulot ng matinding takot sa puso ng mga vampira. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan ni Blade ang kanyang galit, binabaril at pinapatay ang mga vampira sa kaliwat kanan gamit ang kahangahangang galaw at katumpakan. Habang sinusubukan nilang tumakas, may isang grupo ng mga vampira ang naglakas loob na labanan siya. Hinugot ni Blade ang kanyang espada at walang kahirap-hirap na pinabagsak ang kanyang mga kalaban, pinatay ang karamihan sa kanila at ginawang halimbawa ang huling natira, si Queen. Tinanong ni Blade si Queen, ngunit nauwi lamang ito sa walang saysay na pagsasalita bago siya sinunog ni Blade ng buhay. Matapos ang kaguluhan, pinagmasdan ni Blade ang paligid. Dumating ang mga pulis upang hawakan ang sitwasyon, habang si Blade naman, matapos gampanan ang kanyang tungkulin, ay umalis ng may estilo, iniiwan ang bakas ng pagkawasak at takot. Samantala, ang sinunog na katawan ni Queen ay dinala sa ospital at idineklarang patay. Sa loob ng laboratorio, si Karen, isang doktora, ay nagsusulat ng mga tala habang nagtataka sa kakaibang mga selula ng lalaking nasa kanyang mesa. Lumapit ang kanyang kasamahan at kaibigan na si Curtis Webb, at hinikayat siyang suriing mabuti ang katawan. Habang magkasama silang nagtatrabaho, nagkwento sila tungkol sa kanilang nakaraan, sabay-sabay na sinusuri ang katawan ni Queen. Ngunit biglang nagbago ang lahat ng magising si Queen, inatake si Curtis at kinagat siya. Napatitig si Karen sa takot habang pagkatapos ay siya naman ang pinuntirya ni Queen, isinubsob ang mga pangil nito sa kanyang leeg. At sa gitna ng tila nakamamatay na sandali, biglang sumugod si Blade sa silid, sinuntok si Queen, at pinilit itong tumakas sa bintana. Si Karen, na ngayoy malubhang sugatan, ay nakahandusay sa sahig. Nag-aatubili si Blade ngunit sa huli ay nagpasya siyang tulungan siya kahit na may panganib. Binuhat niya si Karen habang dumarating ang mga pulis at nagpapaputok sa kanya. Itinapon ni Blade si Karen sa bintana at sumunod, nakikipagpalitan ng putok sa mga pulis habang siya'y tumatakas. Matapos ang magulong pangyayari, makikita si Blade na nagmamaneho sa lungsod kasama si Karen patungo sa isang abandonadong bodega. Sa loob, sinalubong siya ng kanyang kapanalig na si Whistler. Hiningi ni Blade ang tulong ni Whistler para kay Karen, na naghihirap dahil sa kagat ng vampira. Si Whistler, na alam ang panganib, ay nagbabala kay Blade tungkol sa mga posibleng epekto ng kagat, ngunit nagsimula pa rin siyang gamutin ito. Habang sila'y nag-uusap, nagtanong si Whistler tungkol kay Queen, sabik na pabagsakin ito. Si Karen, na nagiging balisa dahil sa kagat, ay nagpupumiglas, at pinigilan siya ni Blade upang kumalma. Samantala, sa isang pagpupulong ng mga mataas na ranggong vampira, tinalakay ang pinsalang dulot ng pag-atake ni Blade. Galit ang mga kasapi dahil sa kaguluhang ginawa ni Blade sa nightclub ng vampira. Ipinatawag si Deacon Frost at pinagalitan ng mga matatandang vampira dahil sa kanyang pabaya at padalos-dalos na asal, na ayon sa kanila, ay naglalagay sa kanilang lahi sa panganib. Mapangahas na sumagot si Frost, hinahamon ang kanilang mga lumang paniniwala. Paalala ni Dragonetti, ang pinuno, na hindi siya orihinal na vampira at kailangan niyang manatili sa kanyang lugar, dahilan para umalis si Frost na halatang galit. Samantala, nagtipon si Blade ng mga gamot upang tulungan ang paggaling ni Karen at nagbahagi ng taos-pusong sandali kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan.
Habang gumagaling si Karen, nagsimula siyang maglibot sa bodega at namangha sa koleksyon ng mga sandata na nakakalat doon. Samantala, nag-usap ng pribado si Blade at Whistler, ngunit nakarinig ng ilang bahagi si Karen. Biglang nakaranas ng kumbulsyon si Blade nang may ipinasok sa kanyang leeg, bagay na nakatawag ng pansin kay Karen. Sinubukan niyang tumakas, ngunit napansin siya ng dalawa at hinaharangan, na nagbunga ng pagtatalo at maraming tanong. Naupo sila at ipinaliwanag ang lahat sa kanya, ang katotohanan tungkol sa mga vampira at ang misyon ni Blade bilang vampire hunter na nakatuon sa pag-ubos ng mga vampira. Hindi kumbinsido, patuloy na nagtatanong si Karen, hindi lubos na tinatanggap ang kanyang naririnig. Upang patunayan, ipinakita ni Whistler ang isang espesyal na ilaw na nakapipinsales sa mga vampira. Bagamat nagdududa pa rin, pinanood ni Karen habang naghahanda si Blade na umalis, inutusan siyang manatiling nakatago habang inaasikaso niya ang kanyang misyon. Nauunawaan ni Whistler ang panganib na kinakaharap ni Karen dahil sa kanyang kagat, kaya binigyan niya ito ng pangprotektang bagay at binalaan siyang bumili ng baril upang gamitin laban sa sarili kung magsimula siyang magbagong anyo bilang vampira. Samantala, sa isang lihim na lugar, nakipagkita si Dragonetti kay Deacon Frost. Galit na galit sa mga ginawa ni Frost, sinampal siya ni Dragonetti bago nag-walkout, iniwan si Frost na mag-isa kasama ang mga misteryosong code sa kanyang computer. Pagbalik sa syudad, ibinaba si Karen at nagsimulang maglakad sa kalsada. Naging balisa siya nang mapansin ang mga tato sa batok ng ilang tao, katulad ng kay Queen. Pagpasok niya sa elevator kasama sila, natakot siya at agad lumabas, ngunit napagtanto niyang sinusundan siya ng mga ito. Kinuha niya ang kanyang pangprotektang bagay, ngunit paglingon niya ay nawala na sila. Kinabahan si Karen at nagmamadaling umuwi sa kanyang apartment para mag-empake, ngunit nagulat siya nang may isang pulis na biglang dumating. Tinanong siya ng pulis tungkol sa kanyang kinaroroonan kagabi, saka bigla siyang inatake. Lumaban si Karen gamit ang pangprotektang bagay para pigilan ang pulis. Bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si Blade at walang awang binugbog ang pulis, inihagis ito sa paligid ng apartment habang nanonood si Karen na gulat na gulat. Napansin niya ang pamilyar na tato sa batok ng pulis na nagpapatunay na kasabwat siya ng mga vampira. Iniimbestigahan ni Blade at Karen ang pulis na nagturo sa kanila sa kanyang sasakyan kung saan nila nadiskubre ang nakatagong supply ng dugo para sa mga vampira. Ngunit nakatakas ang pulis. Galit na galit si Blade at sinermonan si Karen dahil pinatakas ito, sinabihan siyang kung nais niyang mabuhay, kailangan niyang matutong ipagtanggol ang sangkatauhan. Makalipas ang kaunting oras, nagabang sina Karen at Blade sa isang lugar at nakita nilang sumakay ng sasakyan ang pulis. Sinundan nila ito hanggang makarating siya sa isang lokasyon. Nakita nila ang isang marka, hudyat na malapit sila sa pasilidad ng mga vampira. Naghanda sina Karen at Blade na lusubin ang lugar. Habang papalapit sila, hinarang sila ng isang gwardya na agad namang napabagsak. Sa loob, abala ang mga vampira sa kanilang kasiyahan habang si Blade ay nagsimulang manlaban, binubugbog ang mga tao hanggang matagpuan niya ang pulis. Hinawakan niya ito at tinanong tungkol kay Deacon upang malaman ang pinagtataguan nito. Sinabihan niya ang pulis na maghatid ng mensahe, na ang impyerno ay paparating, bago siya dumaan sa isang lihim na daan. Pumasok ang dalawa sa elevator at nakarating sa isang lugar na puno ng mga talaan, at nagsimulang maghanap. Samantala, sa isang marangyang penthouse, nagdaos ng party si Deacon. Maraming vampira ang nagdiriwang habang patuloy niyang sinusubukang intindihin ang code. Pumasok siya sa party, at sinubukang magpaliwanag ng pulis habang naroon din si Queen. Kinagat ni Deacon sa leeg ang pulis at itinapon sa pool, iniwan para mamatay. Balik sa pasilidad ng mga talaan, nakita ni Blade si Pearl, na nagbigay alam kay Deacon na naroon siya. Tinatanong si Pearl tungkol sa code at nagalit ito, dahilan para gamitin ni Karen ang ilaw na nagsunog sa kanyang katawan. Ipinapaliwanag niya ang isang prophecy na pinaniniwalaan nila, ayon kay Frost, na nagbibigay ng kalamangan sa mga vampira. Nang tapos na, sinunog ni Karen si Pearl hanggang sa mamatay gamit ang liwanag, dahilan upang siya'y magbusil. Pagkatapos noon, pumasok sila sa isa pang pintuan at nakita ang isang uri ng nakatagong kasaysayan na pinaniniwalaan ng mga vampira. Nakaramdam ng kakaiba, tumingin-tingin si Blade at sa huli ay natagpuan niya ang isang babae. Isa pala itong patibong, at bigla siyang inatake habang dumarating si Queen kasama ang kanyang mga tauhan upang dakpin si Blade. Sila ay nakakuha ng kalamangan at natalo si Blade at si Karen.
Natawa si Quinn kay Blade, aliw na nahuli nila siya. Pinagsusuntok siya ngunit halos hindi naramdaman ni Blade ang mga suntok ni Quinn. Sinaksak ni Quinn si Blade sa balikat, ngunit nagsimulang tumawa si Blade, ipinapakita ang isang bagay sa kanyang tainga. Doon lumitaw si Whistler na gumagawa ng isang engranding pagpasok. Nagpaulan ng bala si Whistler habang tumakas sina Blade at Karen. Tumakbo sila ngunit naharang ng tren, ngunit isang bomba ang sumabog at winasak ang gusali. Habang hinahabol pa rin, hinarap si Blade ni Quinn at muli silang naglaban. Dumating si Karen upang iligtas si Blade, binigyan siya ng kalamangan, at nagawa niyang makatakas. Sumakay sila sa tren at nakatakas sa panganib, ngunit nasugatan si Blade. Habang tinutulungan siya ni Karen, tinurukan niya ang kanyang sarili ng dugo, na nagpaisip kay Karen kung siya ba'y isang vampira. Pagkatapos ng kaguluhan, ipinaliwanag ni Whistler kay Karen kung sino talaga si Blade at namatay ang kanyang ina matapos siyang ipanganak. Sinabi niya na taglay ni Blade ang parehong lakas ng mga vampira, ngunit hindi siya naaapektuhan tulad nila dahil siya ay naiiba. Ikinuwento rin ni Whistler na pinatay ng mga vampira ang kanyang pamilya, kaya sila'y kanyang hinahabol at pinapatay. Kinamusta ni Karen si Blade sa kanyang silid at kinausap siya, pinapakalma at sinasabing hindi siya masamang tao. Ipinaliwanag ni Blade na siya'y pinapagana ng paghihiganti para sa kanyang ina. Samantala, galit si Quinn dahil nabigo siya sa kanyang misyon at sinabi kay Deacon na imposibleng mahuli si Blade. Naisip ni Deacon ang isang plano, dinukot niya si Dragonetti at tinukso ito, sinasabing siya na ang may kontrol. Pagkatapos, binunot niya ang mga pangil ni Dragonetti, inalis ang kanyang dangal, bago siya pinatay ng sikat ng araw. Matapos gumaling, ipinakita ni Blade kay Whistler ang isang piraso ng papel na nakuha niya mula sa mga vampira at pinapadecode ito. Ipinakita naman ni Karen ang gamot na kanyang naimbento. Sumabog ang bote habang ipinaliwanag niya na maaari itong gamitin bilang sandata. Sinabi kay Karen na may cancer si Whistler. Habang tinuturukan si Blade upang makabawi ng lakas, napansin ni Whistler ang leeg ni Karen at ipinaliwanag na wala na siyang gaanong oras bago siya tuluyang maging isa sa kanila. Kinabukasan, naglakad si Blade at napansin niya si Deacon. Nilapitan niya ito, ngunit si Frost ay may hawak na batang babae bilang bihag at sinabi sa kanya na mag-ingat sa kilos. Humanga si Deacon sa pagiging daywalker niya at sinabi kay Blade na tanggapin ang sarili kung sino talaga siya. Pagkatapos ay inalok siya ni Deacon ng pakikipag-alyansa, sinasabi na sumapi siya sa kanilang panig. Ngunit tumanggi si Blade at nangakong papatayin siya. Itinaas ni Deacon ang batang babae at tinatakot siya, ngunit mabilis na nagpaputok si Blade, dahilan para ihagis ni Deacon ang bata at tumakbo. Samantala, sinusubukan ni Karen na makahanap ng lunas para sa kanyang sarili dahil ayaw niyang maging isa sa kanila, at sinabi kay Whistler na iyon na lang ang kanyang natitirang pag-asa. Ngunit biglang nagambala sila nang magsimula ang putukan sa pagitan ng grupo. Tinamaan si Whistler ng bala at binugbog pa ni Deacon. Paulit-ulit niya itong tinadyakan bago siya umalis. Dumating si Blade at nakaramdam na may kakaiba. Naglibot siya hanggang sa matagpuan niya si Whistler na duguan. Mahina nitong ibinulong na si Frost ang may hawak kay Karen at na-decode na nila ang disk. Ipinaliwanag niyang kailangan ni Frost ang dugo ni Blade upang muling buhayin ang prophecy para sa mga vampira. Nakiusap si Whistler kay Blade na patayin siya, kaya't malungkot niyang iniabot ang kanyang armas. Sa huling hininga, sinabi ni Whistler kay Blade na ipaghiganti siya. Pagkatapos ay lumakad si Blade palayo, iniiwan si Whistler. Pagkatapos, nanood si Blade ng tape kung saan iniutos ni Deacon na pumunta siya sa isang tiyak na lugar. Gumawa siya ng isang uri ng serum, nagmeditasyon, at naghanda para sa digmaan. Samantala, hinarap ni Deacon si Karen at tinanong siya kung saan nakatali ang kanyang katapatan at ano ang balak niyang gawin. Matapang na sumagot si Karen, ipinaalala sa kanya na hindi siya isang orihinal na vampira, nakagat lamang siya, na ibig sabihin wala siyang tunay na kapangyarihan laban sa kanya. Naggalit si Deacon at nagbabala na darating ang dugo ng Diyos at tiyak na mapapahamak ang sangkatauhan sa kanyang pagdating. Samantala, nagsimulang maghanap si Deacon at ang kanyang mga tauhang armado sa gusali para kay Blade. Ngunit bigla siyang lumitaw at mabilis na pinuksa ang bawat isa sa mga tauhan ni Deacon nang may nakamamatay na katumpakan. Nagpatuloy siyang gumalaw sa pasilidad, pinapatay ang mga vampira gamit ang pambihirang kasanayan, na muling nagpapakita na higit siya sa kanila sa labanan. Habang sumusulong si Blade, natagpuan niya ang parehong mahiwagang kodigo ngunit bigla siyang napatigil nang makita niya ang isang babae na kahawig ng kanyang ina.
Nabigla siya at nagtanong sa sarili kung ano ang kanyang nakikita, ngunit bago niya ito lubos na maunawaan, inatake na siya ni Deacon at ng kanyang mga tauhan. Mapang-asar na ibinunyag ni Deacon na siya ang kumagat sa ina ni Blade at sinadyang panatilihin itong buhay para sa sandaling ito. Si Blade at Karen ay isinakay sa truck, at sa kanilang biyahe, pinag-usapan nila ang serum na ginawa ni Karen. Sinabi ni Blade sa kanya na bagamat maaaring gumagana ito, ang paggamit nito ay magdudulot sa kanya ng pagkawala ng lahat ng kanyang kakayahan. Dumating sila sa isang sinaunang templo ng mga vampira kung saan ipinaliwanag ni Deacon na dito niya tutuparin ang prophecy ng Diyosa ng Dugo. Hawak ang espada ni Blade, tinutukso siya ni Frost, nilalaro ang sandata at sinasabing dapat ay pumabor siya sa kanilang panig. Si Blade ay dinala palayo habang si Karen ay kinaladkad patungo sa isang madilim at inabandonang lugar, saka itinutulak sa isang malalim na hukay. Sa ilalim, litong-lito at natatakot, nakaharap niya si Curtis, ang kanyang dating kaibigan na ngayon naging isang vampira. Nang ilabot si Karen at lumaban, paulit-ulit siyang hinahampas habang si Curtis ay sumisigaw sa galit. Samantala, tinatanggalan si Blade ng kanyang mga damit at inihanda para sa ritual. Ikinakadene siya sa pader at sinubukang manipulahin ng kanyang ina, ibinubulong na sumali siya sa kanila. Nang isara siya sa loob ng pader, nagsimulang tumulo ang dugo ni Blade, na siyang nagpasimula ng ritual ng mga vampira habang sila'y nagtipon, naghihintay sa pagbangon ng Diyosa ng Dugo upang tuparin ang prophecy. Bumalik sa templo, nakatakas si Karen kay Curtis at nakarating sa tamang oras habang nagtatalo ang mga kasapi ng konseho ng vampira. Pinatay ng tauhan ni Deacon ang isa sa kanila upang mapanatili ang kontrol. Samantala, narating ni Karen si Blade at nagawa niya itong palayain. Nagtatawanan sina Deacon at Queen, natutuwa sa paghihirap ni Blade habang siya'y unti-unting nanghihina. Walang ibang opsyon, inialok ni Karen ang kanyang leeg kay Blade, hinihikayat siyang kagatin siya upang mabawi ang kanyang lakas. Sa kabila ng panganib, kinagat siya ni Blade at ininom ang kanyang dugo upang maibalik ang kanyang kapangyarihan. Habang naghahanda si Deacon na tapusin ang kanyang pagbabagong anyo tungo sa pagiging isang walang kapantay na puwersa, bumuhos ang dugo sa mga kasapi ng konseho ng vampira. Halos tapos na ang ritual, at si Blade, na ngayoy ganap na muling nabawi ang kanyang lakas, ay naglabas ng isang mabagsik na alulong. Kumidlat ang gusali, na lalong nagpalakas sa tensyon ng sandali. Nang humarap si Blade sa kanyang ina, muli itong nagtangkang manipulahin siya, ngunit nanatiling matatag si Blade. Sinaksak niya ito at tuluyang pinatay. Ang gawaing ito ay nagdulot ng pagbabagong anyo ng mga kasapi ng konseho, naging kakaibang mga halimaw na vampira na lumilipad sa paligid ni Deacon. Sa pagkawala ng kanyang ina, itinuon ni Blade ang kanyang pansin kay Deacon. Sumugod siya at mabilis na pinaslang si Queen ng walang kahirap-hirap. Sa isang walang awa, parang gangster na paraan, isa-isang pinuksa ni Blade ang mga tauhan ni Deacon, ipinapakita ang kanyang pambihirang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban. Patuloy niyang tinalo ang sinumang sumubok lumaban sa kanya, pinabagsak at pinapatay sila ng walang hirap. Kahit inatake siya ng may sandata, mabilis niyang natalo at pinaslang ang kalaban na parabang walang kahirap-hirap. Samantala, nakipaglaban si Karen sa kasamahan ni Deacon, binabaril ito sa isang desperado na pagtatangkang pigilan siya. Sa huli, ginamit niya ang kanyang pangprotektang bagay upang tuluyang patumbahin ito. Habang mas maraming mga vampira ang sumusubok na lusubin si Blade, halata ang kanyang pagkauhaw sa dugo ng vampira, at patuloy niyang pinuputol-putol ang mga ito nang walang tigil. Sa huli, nabawi ni Blade ang kanyang espada, naghahanda para sa pinakahuling labanan laban kay Deacon. Nagharap sila sa isang mabangis na laban gamit ang espada, nagpapalitan ng mga palo at bawat isa ay nagtatangkang patunayan ang kanilang lakas. Nakalamang si Blade at naputol niya sa dalawa ang katawan ni Deacon. Subalit tumawa lamang si Deacon, tinutukso si Blade habang mabilis na naghihilom ang kanyang katawan, at nagpatuloy ang labanan. Si Deacon, ngayon ay nasa pinakamalakas niyang anyo, ay sinaksak sa puso ngunit hindi tinatablan. Pinabagsak niya si Blade, tumayo muli si Blade, ayaw sumuko, at inilabas ang kanyang serum. Sinimulan niyang tusukin si Deacon ng mga iniksyon, pinahina ito para sa huling palo. Sa huli, ginamit ni Blade ang natitirang serum, tinusok si Deacon sa pagitan ng mga mata, at tuluyang pinatay ito magpakailanman. Dahil sa kanyang tagumpay, naglakad si Blade palayo. Sa ibabaw ng bubungan, sa wakas ay sumikat na ang araw. Nag-usap sina Blade at Karen tungkol sa susunod nilang misyon laban sa mga vampira.
Malayo pa sa katapusan ang kanilang tungkulin, at alam nilang marami pang laban ang darating. Samantala, sa Moscow, Russia, sa isang malamig at nagyayelong gabi, may magkasintahan na naglalakad sa madilim na kalsada. Biglang sinakal ng isang estranghero ang babae, ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si Blade, hinarap ang umaatake, at binunot ang kanyang espada, handa na muling lumaban. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.